Tropical Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin ngayong araw, November 30, 2024. Patuloy nga pong nakakaapekto sa ating bansa yung shear line na posibleng magdadala po yan ng mga pag-ulan sa may Bicol Region, Quezon, Laguna, and Rizal. Expected nga po natin yung makulimlim na kaulapan na may mga biglaang pagbuhos ng pag-ulan. Habang yung ITCZ naman o yung Intertropical Convergence Zone ay apektado nga po niyan yung parte ng Mindanao, Eastern Visayas, Central Luzon, Negros Island Region, Aklan, Capiz, Iloilo, and Palawan. At posible nga magkaroon ng possible low pressure area sa loob ng ITCZ, pero mababa naman ang tsansa nito na maging isang ganap na bagyo. At habang yung amihan naman o yung northeast monsoon ay apektado nga po niyan ang parte ng Cagayan Valley, Cordillera at Aurora, Metro Manila, Ilocos Region at natitirang bahagi ng Central Luzon. Kaya iba yung paghahanda at pag-iingat pa rin po sa ating mga kababayan dahil lalo po sa unang linggo ng December ay makakaranas po tayo ng mga tuloy-tuloy na pag-ulan. At tayo naman sa ating advanced weather forecast ng European Center, meron tayong posibleng sama ng panahon o low pressure area o posibleng bagyo na imo-monitor natin na posibleng mabuo. Dito po yan sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility at dito po yan sa may parte ng eastern section ng Mindanao. At ngayon nga pong araw na ito, expected na nga po natin mamayang alas 10 ng umaga, mataas pa rin po ang tsansa ng pagulan dito nga po sa parte ng Bicol Region, lalong-lalo na nga po dito sa may Sorsogon. Possible po na heavy rainfall yung posible nating maranasan at even Metro Manila may mga mahihina at katamtamang pagulan, pati rin po dito sa may parte ng Quezon at northern portion nga po ng Visayas. At mamaya naman pong alas 3 ng hapon, expected po natin mataas pa rin ang posibilidad ng pagulan sa parte pa rin ng Bicol Region, northern portion ng Visayas, kasama pa rin po dito ang Quezon, Polillo Island, and Palawan, kasama rin po ang Mindanao. Pagdating naman po ng alas 6 ng gabi mamaya, expected pa rin po natin mataas yung mga posibilidad na may mga mahihina at katamtamang pagulan sa may parte po pa rin ng Bicol Region, Mindoro Provinces, Palawan at parte ng Mindanao. Makulimlim na kaulapan sa halos buong Kabisayaan. Pagdating naman po ng alas 10 ng gabi mamaya, expected pa rin po natin dahil nga po dito sa shear line, kung mapapansin natin, ay apektado pa rin po ang Bicol Region, kasama pa rin po ang parte ng Mindoro Provinces at ilang bahagi ng Palawan. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito nga po sa ating advanced weather forecast, bukas nga po unang araw ng December, expected natin mataas pa rin ang tsansa ng pag-ulan, lalong-lalo na nga po dito sa parte ng Bicol Region, dito po sa Mindoro Provinces, Metro Manila, Quezon, Polillo Island. And pagdating naman po ng December 2, dito po bahagyang hihina yung mga pag-ulan sa umaga, pero sa hapon at sa gabi mananatili po magkakaroon tayo ng mga posibilidad na pag-ulan. Pagdating naman ng December 3 hanggang December 4, bahagyang hihina yung ating northeast monsoon at aangat yung shear line dito nga po sa parte ng northern Luzon. At magkakaroon ng possible low pressure area sa parte ng Palawan, pero mababa ang tsansa niyan na maging isang ganap na bagyo. By December 5 and December 6, expected nga po natin yung shear line ay nasa northern Luzon pa rin po yan, habang yung ITCZ naman ay nakakaapekto sa parte ng Visayas, Mindanao hanggang sa may parte ng Bicol Region. Pagdating naman po ng December 7, dito po muling bubugso yung northeast monsoon. Expected po muli natin na magkakaroon ng mga chance ng pagulan ng eastern section ng Luzon. And pagdating po ng December 8,
mas malakas nga po itong amihan, mas lalakas nga po yan na posibleng umabot hanggang sa parte ng Bicol Region. Pagdating naman po ng December 9, expected nga po natin, ito po yung sama ng panahon na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Yan po yung i-monitor natin kung ito nga ba ay posibleng maging bagyo at maging banta sa ating bansa. Pero asahan na nga po natin na ito nga pong amihan ay lalakas pa at aabot hanggang sa parte ng Bicol Region at yung shear line bababa po yan hanggang sa parte ng Visayas at makakaranas nga po tayo ng tuloy-tuloy na pag-ulan. Kung mapapansin naman po natin dahil nga may amihan ay bababa yung mga tsansa ng mga posibilidad ng malalakas na bagyo dahil nga nasisira ito nitong malamig na hangin at ito nga pong low pressure area na to sa ngayon mababa pa naman ang tsansa niyan na maging isang ganap na bagyo. Pero again inuulit natin yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan, malaki pa rin po ang tsansa na magbago po yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung posibleng sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.